Coron, Palawan. Hindi akalain ni Meredith na makakarating siya sa isa sa pangarap na lugar ng libre dahil sa aatenan nilang seminar ni Jonah. Excited sila hindi lang sa matututuhan kung paano sila mas magiging magaling sa larangan ng negosyo, pero nasasabik din silang libuti ng buong Coron. Matagal na rin kasi nilang planong mag-travel pero hindi nila ginagawa dahil mas binibigyan pa rin ng budget ang business. Yun muna ang priority nila sa ngayon. Napag-usapan nila ni Jonah na saka na muna asikasuhin ang paglilipod kapag okay na ang business nila at kapag may savings na sila ulit. Sa ngayon, mas importante pa sa kanilang palaguin ang negosyong matagal-tagal na rin nilang pinaghihirapan. Sabi nga ng lola ni Jonah kapag pinapaalalahanan sila, pwede naman nilang gawin ang pag-travel kapag matanda na sila. At para sa kanya, tama yon. Kailangan samantalin nila ang pagkakataon na yon. Para habang bata pa sila ni Jonah, maraming oportunidad para sa negosyo. Para kapag matanda na sila, ani na lang sila ng ani na mga bagay na kanilang naipundar at pinagpaguran. Kapag maraming itinanim, mas marami ring aanihin. Sabi pa nga ng matatanda. Pero kung pagkakataon na mismong lumalapit, ay sino ba namang hihindi? Sino ba namang aayaw kung mabibigyan sila ng pagkakataon na makarating sa isa sa mga pangarap nilang lugar ng libre? Na kahit na nga ba isang kusing wala silang ilalabas na pera, kagaya ngayon. Masayang masaya sila dahil nasa listahan talaga nila ang Coron na puntahan kapag nagkaroon sila ng libreng oras. At least ngayon, narating nila ito na may ibang gumastos para sa kanila. Kung sino man ang dahilan ng pagkakasama nila rito, lubos nilang pinasasalamatang magkaibigan. Ani pa nga ni Jonah, hulog ito ng langit. Sana maraming boys, no, girl? Untag ni Jonah sa pananahimik niya. Sabang sakay sila ng taxi maghahatid sa kanila sa hotel na tutuloyan ng mga guest na dadalo sa seminar. Parang kinikilig pa ito na hindi niya maintindihan. Pabiro siyang umismid sa kaibigan. Ang driver ng taxi, natatawang sinisipat si Jonah mula rearview mirror ng sasakyan. Kahit saan talaga sila mapunta ng lalaki ang hinahanap nito. Kung sa bagay, hindi naman niya masisisi si Jonah. Matanda to ng 2 taon sa kanya, pero kahit kailan hindi pa to nagkaroon ng boyfriend. Hindi niya alam kung masyadong mapili ang kaibigan o ano, pero kapag tinatanong niya ito kung bakit wala itong sinasagot sa mga manliligaw, sasagutin na lamang siya ni Jonah na hindi pa niya nakikita si Mr. Right. Bagaman marami sa manliligaw nito ang gwapo at may kaya naman sa buhay, pero nanatiling tulog ang puso nito at hindi niya alam kung bakit. Sana nga, para mahanap mo na ang the one mo. Biro niya kay Jonah. Alam niyang kahit saan magpunta ang kaibigan, lihim nitong inaasam na sana'y makilala nitong lalaking nakalaan para dito. Kung sa bagay, yun din naman ang hiling niya para dito, lalo na't malapit nang mawala sa kalendaryo ang edad nito. Matanda si Jonah sa kanya ng 2 taon at ang goal nito sa buhay ay ikasal bago tumuntong sa edad na 30. Gusto raw kasi nito na bago ito tumungtong sa edad na yon, may anak na ito kahit isa. May 3 taon na lang kaibigan para hanapin ang lalaking nakadaan para dito. Kaya siguro kahit saan sila mapadpad, umaasam tong makitang lalaking tutupad sa pangarap itong iyon. Ikaw, ayaw mo bang makahanap? Balik tanong nito sa kanya maya-maya. Naging seryoso siyang bigla, binaling ang mata sa labas ng taxi. Nilibang niya ang sarili sa pagtingin sa mga kalyeng na dadaanan nila papunta sa hotel. Wala siyang balak sagutin si Jonah dahil alam niyang kinukulit lamang siya nito. Iniinis para mapikon na naman siya. Alam naman nito ang pananaw niya ngayon sa pakikipagrelasyon at sigurado siyang kaya lang siya tinatanong nito ay para kulitin siya at maasar. Pero bandang huli pagtatawanan lang nila ang pagkapikon niya. Huy Meredith, kinakausap kita. Binangga pa nito ang sikong isang braso niya pero nanatili siyang sa labas ng bintana nakatingin. Desidido siyang dead mahinto, pero hindi ito tumigil sa pagbangga sa kanyang braso. Napilitan patuloy siyang lingunin ito. Jonah, nag-usap na tayo tungkol dyan. Walang gana niyang sabi sa kaibigan, pagkaraay muling tumingin sa labas. Eto naman, seryoso ka ba talaga doon? Diyos ko naman, Meredith, ang tagal-tagal na nun eh. Wala ka ba talagang balak busan ang puso mo sa iba? Muli niya tong tiningnan, pero sa seryoso niyang anyo. Nahalata siguro ng kaibigan na napipiko na siya, kaya ito na mismong tumiklop. Fine, fine. Walang nagawa sa Jonah kung hindi itaas ang 2 kamay tanda ng pagsuko.
Kabisado siya nito kung kailan to tatahimik at titigil sa pang-aasar sa kanya. Sa huli, iniba na lang nitong usapan. Pagdating sa hotel, dumiretso sila ni Jonah sa hotel suite na inalaan para sa kanila, kung saan sila mamamalagi sa loob ng 1 linggong seminar doon sa Coron. Napakaswerte nila dahil kung hanggang kailan sila roon, ganoon din sila katagal pwedeng magstay ng libre. With free food 3 times a day. Maganda at well-organized ang kwartong inokupa nilang dalawa ng kaibigan. Pang 5-star hotel ang datingan. Ang totoo, hindi na nila napigilang libutin ang buong silid hanggang sa banyo dahil ngayon lang sila nakapasok sa luxury hotel kagaya ng kung nasan sila ngayon. Nang sumapit ang tanghali, kaagad silang hinatiran ng room boy ng first meal nila for today. Smoked salmon, beef steak at chicken teriyaki ang menu na talaga namang nakapagpapatakam sa dalawang magkaibigan. Naubos nilang dalawa ang lahat ng laman ng tray at nagkatawanan nang mahanap pa ng kanin ng kaibigan niya. Sa kanilang dalawa, ito talagang malakas kumain, bagaman di naman naiiba ang figure nito at nananatili pa ring balingkinitan. Matapos makapagpahinga, lumabas sila ng hotel room ni Jonah. Bukas pa ang start ng seminar kaya pwede pa silang maggala ngayong araw, bagay na kinatuwa nila dahil gusto na talaga nilang mamasyal kanina pa. Sa ganda ron, wala sigurong sino man ang gugustuhin na magkulong na lamang sa hotel. Malapit ang inokupa nilang hotel sa Kayangan Lake. Maraming turista kaya't ganado sa Jonah, lalo pat natanaw nitong maraming boys sa paligid. Pero ganoon lang naman to eh. Hindi naman to yung tipo ng babaeng magpapapansin sa lalaking napupusuan. At mukhang umaayon ditong pagkakataon dahil may lumapit kagad ditong turista para makipagkilala. Sa huli, naiiling na lamang siya dahil iniwan siya ng kaibigan. Himala, dahil obvious na type nito ni Jonah. Wala siyang choice kundi ang liputin ang lugar ng mag-isa. Nakarating siya sa maliit na park. Maraming bench doon kaya't nagpa siya siyang umupo. Presko at malinis ang hangin kayang nalalanghap. Hindi kagaya sa lungsod na walang ibang maaamoy kung hindi usok. Walang ano-ano, napangiti siya. Natutuwa siyang pagmastan ang ilang batang naglalaro at naghahabulan pero mas nakuha ng kambal na nakita niya ang kanyang atensyon. Babae rin ang mga to kagaya nila ni Melanie. Sa tingin niya, nasa 7 taon ng edad at magkamukhang magkamukha rin kagaya nila. Ang kaibahan lamang ay mukhang close sa mga ito. Hindi kagaya nila ni Melanie na bata pa lamang, may gap na sa pagitan. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakatingin sa mga ito. Hindi tuloy siya aware na kanina pang may isang pares na mga mata ang nakatitig sa kanya. Hi! Anang baritonong tinig na nagpabalik sa kanya sa wisyo. Nagulat siya dahil isang lalaking gwapong nakatayo sa gilid niya ng mga sandaling iyon na hindi niya napansin dahil abala siya kakatingin sa kambal na batang babae. Nakangiti ang lalaki kaya kitang-kita niya ang pantay-pantay at mapaputi nitong ngipin. Malalim din ang biro nito sa mukha na animo dimples ni Alden Richards. Para tong Hollywood star kung pagbabasihan ng pisikal nitong anyo. Matangkad din kasi at maganda ang tindig nito. Matangos ang ilong. Makipot ang mapupulang labi. Sa ibabaw ng mga iyon makakapal na kilay na nagbigay dito ng masculine look kahit pa maamong mukha nito. Guminga siya sa paligid. Nang matiyak na siya ang kinakausap nito, tiningnan niya itong muli. Hi, me? Mukhang tangang tugon niya dahil talagang na-starstruck siya sa taglay nitong kagwapuhan. Para pa siyang nahipnotismo na mas lalo itong ngumiti na tila ba naaaliw sa naging reaksyon niya. Parang siyang-siya ito na nakikitang nakatulala siya. Wala siyang kaalam-alam na magkamukha lang siyang cute sa paningin nito. Oo. Pasensya ka na ha. Nakita ko kasi mag-isa ka rito. Would you mind kung sasamahan kita? Tanong nito na sa pagtataka niya ay hindi niya ikinainis. Kung ibang tao siguro to, tumikwas na ang nguso niya. O baka nga nairapan pa niya ito sabay sibat ng alis. Taglay nito ang karismang gwapo pero walang angas at mukhang purong maginoo ang datingan. Sa ibang salita mukhang dito makabasag pinggan. Ha? Okay lang. Sa wakas, nakagilap siya ng matinong tinig. Matapos ilang sandaling matulala, nakuha niyang tingnan ang gwapong binata. Tipid ang iting ibinigay niya rito. Salamat. Ako nga pala si Noah. Noah Galvez. You are? Anito naganap ng umupo sa may tabi niya. Meredith Laho. Nahihiya na yung sabi. Titig na titig kasi ito sa kanya.
Sa sobrang gwapo nito, hindi niya mapigilang makonscious. Nice meeting you, Meredith. Inilahan nito ang palad tanda ng pagpapakilala. Dahil sa tingin niya ay wala namang masama kung makikilala niya ito. Tinanggap niya ang palad ni Noah. Mainit iyon at naramdaman pa niyang bahagyang pumisel sa likod ng kanyang kamay. May hatid na kuryente ang paghawak ito sa kanya na isang lalaki lang ang nakapagparana sa kanyang sistema. Ipinilig niya ang ulo. Ilang beses na kasi niyang pinaalala sa sarili. Nakalimutan niya na ang lahat tungkol sa nakaraan. Pero animo tukso itong balik ng balik. A-attend ka rin ba ng seminar? Anito maya-maya, kaya bigla na naman siyang natauhan. Oo, ikaw rin ba? Ganting tanong niya rito. Yeah, mag-isa ka lang talagang pumunta, no? Kasama ko yung best friend ko. Masayang kausap si Noah. Down to earth at mas napatunayan ni Meredith na talagang wala itong kayabangan sa katawan. Hindi siya makapaniwala na makukuha niyang humalakhak kahit makakikilala lamang nilang dalawa noong araw ding yon. May pagka-joker kasi ito pero hindi OA ang mga jokes. Ni hindi nga nila namalayan halos na inabot na sila ng alas 5 ng hapon na magkausap. Kung di lang lumapit si Jonah para ipakilala sa kanya ang lalaki na kilala nito, hindi niya malalaman na malapit na palang dumilim. Nag-aagaw na ang dilim at ang liwanag. Nakilala nito ang best friend niya at base sa mukha ng kaibigan, mukhang gusto nito ang binata. Ilang beses siyang tinukso nito sa harap mismo ni Noah. Hiyang-hiya siya at pakiramdam niya, mapulang-mapulang kanyang mga pisngi. Bagay kayo guys? Sabi ko naman sa'yo girl eh. Dito mo mahahanap ang Prince Charming mo? Hirit pa ni Jonah. Palihim niya tong pinanlakihan ng mata nang tanggalin ni Noah ang mga mata sa kanya. Ayaw kong umasa pero ang ibig bang sabihin niyan single tong si Meredith, Jonah? Nakangiting tanong ni Noah sa kaibigan niya. Sumumpong na naman ang pagkabuli ng kaibigan niya. Tumpak, Noah. Single and ready to mingle yan. Pero nasaktan ng husto yan sa past niya. Kaya wag kang, Jonah? Singhal niya sa kaibigan na di na naman napigil ang pagkatabil ng bibig. Umandar na naman ang kakatihan ng dila nito kaya't maging ang dila dapat sabihin, binabanggit pa. Tila natauhan naman si Jonah. Dahil sa pagsaway niya, tumigil to kaagad at nag-peace sign pa sa kanya. Pasensya ka na rito kay Jonah ha, Noah? Madaldal lang talaga yan pero mabait naman. Okay lang. Nakakatawa nga kayo eh. Ang saya ninyong kasama. Pag-amin ng binata. Masaya talaga kaming kasama. Pero mas sasaya ka kung kayong dalawa lang ni Meredith ang magde-date. Tama ba ako, Noah? Hirit pa ng kaibigan niya ng buong akala niya. Tumigil na pero hindi pa rin pala. Wala na siyang nagawa kundi ang mapailing na lamang. Nang tingnan niya si Noah, ganon din to. Napapakamot pa sa ulo dahil sa mga pinagsasabi ng kanyang kaibigan. Hindi na siya magtataka kung sa sumunod na araw, hindi na to magpapakita pa sa kanya. Pasensya ka na talaga dito kay Jonah ha? Okay lang, Meredith. Alam ko naman nagbibiro lang si Jonah. Uy, hindi ako nagbibiro no? Basta gusto ko lang sabihin na kung liligawan mo tong best friend ko, kakampi mo ko, ilalakad kita dito. Sa lahat ng sinasabi ng kaibigan sa binata, siya ang nahihiya dahil sa kadaldalan nito. Sa huli, wala siya nagawa kundi ang magkibit balikat. Nang tuluyang dumilim ang paligid, inihatid na siya nito hanggang sa labas ng hotel room nila ng kaibigan. See you tomorrow, Meredith. Ani pa nito bago sila tuluyang maghiwalay. See you, Noah. Ang gwapo niya, girl! God, bagay na bagay kayo. And take note, magkamukha kayong dalawa. See? Ayaw mong maniwala sa akin eh. Sinabi ko na sa'yo, dito mo makikita yung soulmate mo eh. Ani Jonah na maging ang tenga, pumapalakpak sa sobrang saya para sa kanya. Inaasahan niya ng ganitong magiging reaksyon nito. Pagdating kasi sa usapang puso, mas excited pa yata ito na magkaroon siya ng love life. Gayong ito ngay wala pa naging boyfriend kahit isa. Jonah, ayan ka na naman eh. Nakipagkaibigan lang yung tao. Sabi niya pero aminado siyang kinilig din siya sa kaisipang iyon. Totoo nga ang sinabi nito, gwapo nga ang binata. Bukod doon mukhang mabait din to. Palabiro at sa tingin niya ay madali niyang makakasundo. Talaga lang ha? Huwag mo nga akong pinagdulolo Meredith Laho. Sa ating dalawa mas malakas ang pakiramdam mo pagdating sa ganyan. Alam kong alam mo na may gusto sa'yo si Noah. And in fairness sa'yo girl, ang lakas ng tao mo kanina habang kausap mo yung tao. Noon lang kaya kita nakitang ganoon, lalo na't isang lalaking kausap mo. To think na noon lang kayo nagkakilala ha? Ani Jonah. At alam niya, wala na siyang dusot.
Kahit kailan talaga matalas ang pakiramdam nito. Malakas din ang radar ng kaibigan niya, kaya wala ka maitatagong sikreto. Lahat napapansin kahit kaliititang bagay. Di niya napigilang matawa. Wala talagang ligtas sa'yo no? Pupusta ako pati brand ng pabango ng tao, alam mo na rin. Sabi niya at saka ito inirapan. Well, surprisingly hindi. Sa mukha niya kasi ako nakafocus at hindi sa amoy. Lumaki ang ngiti niya dahil sa sinabi nito. Puro ako nakikita mo Si Rodney, kamusta? Don't tell me hindi ka naman pasado sa taste mo yung tao. Tanong niya na ang tinutukoy ay ang lalaking nakilala nito. Ayun, I just realized na hindi ko nga pala siya bet. Hindi ko pala siya type. Gustong tumirik ng mata niya dahil sa sinabi ng kaibigan. Hindi na kasi niya mabilang kung ilang beses itong sinabi yon sa isang lalaki. Kahit isa wala man lang tong nataypan sa mga nakikilala nito. Na naman? God, Jonah. Saan ba talagang lupalop nandun ang Prince Charming mo at hindi mo makita-kita? O baka naman sa ibang planeta siya matatagpuan? Sabi niya sa kaibigan. Sa pagkakataong yon siya namang inirapan nito. Ay anong magagawa ko, girl? Kapag nakakausap ko na silang matagal nawawalan na ako ng interes sa kanila. Alangan namang pilitin ko pa rin ang sarili ko kahit di ko naman sila type. Sabi nito na sinang-ayuna naman ng kanyang isip. May point ito. Kung sa bagay, tama ka nga. Ikaw, tuwang-tuwa ka sa presensya ni Noah. Sa tingin mo ba siya nang ipapalit mo kay... Hindi niya hiniyang makatapos to ng sasabihin. Well, nakakatawa naman kasi talaga siya Joker but not OA. May sense yung mga sinasabi niya, Jonah. That's why I think na magkakasundo kami. So kung ganon, handa ka na sigurong bawi niya sinabi mo sa akin na hindi ka pa handang buksan ang puso mo ulit, no? Aminin! Nakataas ang isang kilay nitong sabi. Magtigil ka nga. Masyado kang advance Naggagalit-galitan niyang sabi para lang tumigil na to. But deep inside may halong katotohanan ang sinabi ni Jonah. Aminado siyang si Noah lang ang nakapagpatawa sa kanya ng ganon. At alam niya sa sariling gusto pa niyang makilala ng lubusan ng binata. Sa seminar kinabukasan, nakita niya ito ulit. Hindi niya maintindihan ang sarili niya pero sa tingin niya, para mas naging gwapo pa ito gayong napakasimple lamang na ang suot nito ngayon kagaya kahapon. Navy blue jeans and black semi-fitted polo shirt na lalo pang nagbabigay dito ng masculine look. Bakat din sa suot nito ang magandang hubog ng upper part body ng binata. Lahat ng babae doon sa seminar narito ang atensyon habang naglalakad to papunta sa gawin nila ni Jonah. Kanina kasing dumating to, luminga muna at waring hinanap silang talaga. Bakanting upuan sa kabilang panig niya, kaya't libre itong nakaupo roon. Hi! Nakangiti nitong bungad kaya't lumitaw na naman ang dimples nito sa magkabilang pisngi. Hanggang ng mga sandaling iyon, narito pa rin ang atensyon ng mga babae sa paligid. Malakas ang dating ng binata at alam niyang yun din ang dahilan kung bakit nakakatawag to ng pansin sa iba. Hello! Tipid niya tong nginitian. Si Jonah naman sa kabila niya ay saglit tong kinawayan. You look more lovely today, Meredith. Bulong nito sa tabi niya. Ha? Parang tangang tugon niya, kahit pamalinaw naman niyang narinig ang sinabi nito. Ang totoo, hindi lang niya alam kung anong sasabihin at kung paano magre-react sa binata. Ang sabi ko, ang ganda mo lalo ngayon. Pakiramdam niya, pinamulahan siya ng mukha nang muli nitong ulitin ang sinabi kanina. Dapat sanay na siya sa papuring yon dahil hindi lang naman ilang tao ang nagsabing maganda siyang talaga. But coming from Noah, kakaibang kiliti ang hatid sa kanyang puso. Simpleng bestida lang kanyang suot. Ang mahaba niyang buhok nakaponitail lang mataas para walang sagabal sa pakikinig niya mamaya. Wala siyang make-up. Salamat. Nahiiya niyang sabi na hindi malaman kung ngingiti ba o ano. 2 oras tumagal ang seminar. Break time ng kalahating oras pero nakaramdam siya na kailangan niyang mapunta sa comfort room. Nag-alok si Noah na samahan siya na magpaalam siya sa mga ito. Di niya kabisadong lugar kaya hindi na siya nagprotesta. Sure naman siya at naiwan si Jonah para bantayan ang mga seats nila. At kagaya kanina, naagaw na naman ang binatang atensyon ng lahat ng babaeng nandoon habang naglalakad sila. Para nakakita ang mga naroon ng artista. Kitang-kita niya kung paano mula sa pagkain ng mga to ay matulala kay Noah na para bang biglang nakalimutan ng pagkain. Bigla tuloy siyang nahiya na kasabay ito, lalo pat ilang babae rin ang nakita niya na palihim siyang sinisipat. What's wrong? Anitong napansin na pinauuna niya ito at nagpapatihuli siya sa paglalakad. Wala, nakakaya kasing sumabay sa'yo.
Center of attraction ka ng lahat ng girls. Pag-amin niya rito. Pero parang baliwala lang yon sa binata. Luminga ito pero hindi naman nag-react sa sinabi niya. Ni wala itong reaksyon. Ako yatang dapat magsabi niyan eh. Look at the boys. Sira ang konsentrasyon dahil nakita kanila. Sukat doon, natawa siya. Iilan lang kasi ang lalaking naroon dahil karamihan ay babae. Bolero? Wala nga halos lalaki dito eh. Sabay-sabay silang nagkatawanan dahil doon. Nilahad nito ang kamay sa kanya dahil nahuhuli nga siya nito sa paglalakad. Di na siya nang imipang tanggapin iyon. Bagya siya nitong hinila para magkasabay sila. At doon niya nakita kung sino nakatakda nilang makasalubong sa gitna ng function room ng hotel. Si Armando. Kabuntot na naman ang isa sa konsehal nito na si Lorna. Nakita niya ito kaagad pero mukhang ito kanina pa nakatingin sa kanila. Blanco ekspresyon nito pero hindi nakaligtas sa paningin niya nang dumako ang mata nito sa mga kamay nila ni Noah na hanggang sa mga sandaling iyon di na binitawan ng binata. Pagkatapos bumalik sa mga mata niya ang tingin nito. Sinalubong niya ang mata nito at hindi siya maaaring magkamali sa nabasa niya roon. Nag-aakusa na naman ang mga tingin ni Armando pero wala na siyang pakialam. Ito ang tumapos na kung ano man ang meron sila na hindi naging malinaw sa kanya kung bakit. Kaya handa siyang ipakita rito na hindi lang itong marunong lumimot ng ganon kabilis. Nagbawi siya ng tingin at di na to binigyang pansin hanggang lumampas na mga ito sa kanila. Pero ramdam niyang nasa kanilang atensyon ito hanggang humakbang na sila papalayo. Ano kaya ang mangyayari ngayong muling nagtagpo ang landas ni Meredith at Armando? Sino na kaya ang lalaking sasalo sa nasugatang puso ni Meredith? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.